Ito sa batang ito ako'y natuwa kahapon dahil kung ano yung nagawa ng ating concept na tubig at mga mineral sa batang ito. Actually, hindi siya talagang batang-bata, no? Siya ay isang 18-year-old na female. Siya po ay nagkaroon ng asthma or hika from the age of 2 years old. Okay? 18 na siya, hinihika pa rin. Despite na pag-inom niya ng kung ano-anong mga synthetic na product, pati pag nebulize, nabigyan pa siya ng steroid para hindi na siya atakehin sa kanyang hika. So nakita ko itong aling ito last month, yung ang problem niya, hika. So nung dumating sa akin, yung baga niya, may mga wheezes. So narinig po tayo sa ating program and then sinubukan nila kung makakatulong yung concept natin na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan sa kanyang case. So kahapon dumating po siya at ang ganda-ganda po yung napakinggan ko doon sa baga niya. Walang ni konting pito, okay? Magandang kanyang paghinga at nakita ko naman doon sa sa aura na ng bata, mukhang masaya naman siya. At syempre kung estudyante, di ba? Mahirap yung hinihika ka dahil sa pag-aaral lang magiging sagabal po sa kanyang buhay. So ang tanong po is paano po nakatulong yung ating concept na tubig at mga mineral sa ganitong mga case. Ayon kay Dr. Feridun Batmanhelich sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water, ang hika ay isa rin sa mga komplikasyon na yung tinatawag dyan state of unintentional chronic dehydration. Kaya sinasabi ko dun sa mga magulang o kung sino man nag-aalaga sa bata, kasi sa ngayon, marami akong patient na mga bata, lalo ang mga sanggol, pinagbabawalan daw ang pagbigay ng tubig sa mga bata. Okay? Pati naman ng sanggol. Itong mga, ewan ko lang kung bakit pinagbabawalan nila, yung mga sanggol po, napakalaki ang porsyento ng tubig sa kanilang katawan. Sinasabi nila na uminom naman ng liquid, which is yung milk. Pero ang milk po is liquid food, hindi po yan beverage. Kung mapapansin nyo, ang bata pag dumede at saka sumuka, diba, yung gatas namumuo po yan. Diba? Buo-buo, parang milk curds ang lalabas. Pero yung tubig, pag ininom nyo po yan, kahit isusuka nyo po, tubig pa rin siya. So there is a big difference between milk at saka tubig. Hindi po sila parehas. Ang nangyayari po kasi, kung ikaw ay kulang sa tubig, yung baga po ay makikisama dun sa conservation of water because ang role ng tubig sa ating katawan para po siya yung pera sa inyong pitaka. Diba? Kung kokonti ang laman ng pitaka nyo, kung maaari, tipid na tipid po kayo. Kung maaari, hindi nyo gagastusin. Yung ilang pesos na lang ang natitira sa wallet. Pero kung ang kapal-kapal naman yung laman ng inyong wallet, hindi na kayo magtatanong kung magkano isang bagay, bayad lang kayo ng bayad. So pag kulang ang tubig sa inyong katawan, yung baga po ay makikisama din dun sa conservation. Anong gagawin? Sisikipan niya yung daluyan hangin. Kasi kung mas maraming hangin ang pumapasok sa baga, paglabas po niyan, mas maraming tubig ang bitbit po niyan. Ito po ay mapapansin niyo kung kayo po ay mag-exhale dun sa mirror, di ba? Magkakaroon po niya ng moisture. Yun po yung tubig na bitbit ng hangin pag kayo po ay nag-exhale. So, para maiwasan o para mabawasan yung paglabas ng tubig sa inyong katawan, dahil kulang kayo ng tubig, ang gagawin ng baga is palilitin niya yung daluyan ng hangin. At ito po yung magiging sanhi, ba't nagkakaroon ng pito? Diba? Tayo naman kapag pumipito, hindi kayo pwedeng pumito nakanganga. Actually, binibigyan ko nga ng 1,000 pesos sa taon makakapito na nakanganga Pero so far, wala naman nakakapito na nakanganga. Diba? So makakapito lang kayo pag pinapalit nyo yung butas ng inyong nguso. Yun ang wheezing. So kung gusto nyo lumuwag ang inyong baga,
Okay? The secret po dyan ay uminom kayo ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. Kasi kung walang mineral drops, hindi rin ma-hydrate ng katawan nyo na maayos. So tulad ng itong aling ito, 'di ba? 16 years na siya ay nagdusa doon sa iba-ibang gamot na iniinom niya, despite that hinihika pa rin. And in a period of 1 month, bumalik po sa akin, hindi lang masaya yung patient, pati ang kanyang nanay po ay tuwan-tuwa. At finally, nasolusyonan po yung hika ng kanyang anak. So, ito po yung ating secret na yung tubig at mga minerals po ay yung konsepto maraming natutulungan. Okay? Yung iba-ibang sakit. Because ayon kay Dr. Feridun Batmanhelij, ang karamihan ng mga sakit ng tao ngayon ay sanhi ng kakulangan ng tubig. So, ito po yung pinakamagandang solusyon. So kailan tayo matuto ng uminom na sapat na daming tubig para maiwasan natin yung mga iba-ibang karamdaman na sa ngayon ay usong-uso na dahil ang tao po ngayon ay hindi na marunong uminom ng tubig. Ang pinipili po nila ay yung mga di-kulay, mga inumin na mas masarap sa kanyang dila. Pero ang kapalit, karamdaman.